So what's up sa inyong lahat mga kaparing. So ito nga po, grabe po pala talaga itong binunyag ni Anjo Yelana. Grabe po ito about po ito na si Tito Soto daw po. Tito ni Mayor Vico Soto ay babaero. Meron daw pong kabit. So again mga kaparing, wag po muna tayo basta-basta magpapaniwala hanggat wala pa pong maipakitang ebidensya. Hindi ko po pinagtatanggol si Tito Soto dahil siya po ay tito ni Mayor Vico Soto, ang mayor ng aming lungsod. Pero sa akin lang, lahat po tayo kayang gumawa ng isang kwento. Kaya po nating magsalita tungkol sa isang tao. Pero the question is, nasaan ang ebidensya? May maipapakita ka bang ebidensya? Pag wala, yan po ay isang peke at hindi makatotohanan lamang. Pero ito mga pare, siguro kung gusto po ni Anjo na marami pong maniwala sa kanya, maniwala po sa kanya yung mga taga-suporta ni Tito Soto, maglabas po siya ng ebidensya, di ba? Maglabas po siya ng ebidensya kasi malinaw na po, sinabi na niya po dito sa TikTok, sa kanyang social media, na si Tito Soto po ay mayroong kabit. Kahit po nasabihin niya pa na wag mong antayin na sabihin ko o ipakita ko sa lahat yung kabit mo. Sinabi mo na nga po sa social media na may kabit si Tito Soto. So definitely, hindi na importante kung sino yung babae na yun, pero sinabi mo na may kabit si Tito Soto. Kaya ngayon pa lang, dapat ipakita mo na yung mga ebidensya o yung magpapatunay po ng mga sinasabi mo. Kasi kung hindi, pwede ka pong kasuhan yan ni Tito Soto. Yes, may kaso po talaga yan mga paring. Under po ng batas natin may kaso po yan. Kasi yan po ay paninirang puri. Diba? Kapag wala tayong maipakitang ebidensya, yan po ay malinaw na paninira lamang at pwede ho siyang kasuhan. So, I highly suggest na ipakita po ni Anjo Yelana ang mga ebidensya na magpapatunay po na may kabit si Tito Soto. Napatunayan niya yan, malaking kasiraan po ito sa mga Soto. Diba? Hindi lamang po kay Tito Soto, kung hindi maging kay Mayor Vico Soto. Kasi siya po ay konektado doon. So, isipin din po ng lahat, baka si Mayor Vico babaero din. Kasi tito niya yan eh. Diba? So, malaking kasiraan po ito kung mapatunayan niya. Pag hindi niya napatunayan, siya po ngayon ang babalikan. Babalikan po yan si Anjo Yelana mga parang. Siya po ang pwedeng kasuhan dyan pag hindi niya napatunayan yung mga sinasabi niya na kasiraan po kay Tito Soto. Eto mga parang, panoorin po muna natin. Ayan. Ano pa yung buko? Magbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ano pa kasi yung issue? Bakit binabanatan daw si Anjo Yelana ng mga vlogger na binabayaran daw po ni Tito Soto? Sino kaya yung mga vlogger na yun, In the past few days po kasi mga paring, medyo maingay ngayon sa social media itong si Anjo Yelana. So, hindi lamang po siya nagsasalita tungkol sa mga Soto. Of course, nagsasalita din po siya tungkol sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Siya po ay makasara. Sinabi niya po yan. Siya po ay makasara, maka Duterte. So, hindi ko alam kung bakit ang dami yatang kaaway ngayon ni Mr. Anjo Yelana, pero ni isa po sa mga supporters ni Pangulong Duterte, wala po siya nakakaaway. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung pinagmulan nito. Paano siya binabanatan ng mga vlogger kuno ni Tito Soto. At di ko alam kung paano niya nalaman na itong mga vlogger na ito na sinasabi niya na binabanatan siya ay binabayaran daw po ni Tito Soto. So, isa pa po yan. Bago po tayo magsalita tungkol po sa isang tao, gaya na nga po ng sinabi niya na binabayaran daw po ni Tito Soto yung mga vlogger para banatan siya, para siraan siya. Ang tanong, nasaan po yung ebidensya po natin na magpapatunay po ng claim po natin? Kaya nga po napakahalaga na bago po tayo magsalita tungkol nga po sa isang tao, bago po tayo maglabas ng statement, siguraduhin po natin na tunay at meron po tayong basayan,
Meron po tayong batayan, meron po tayong sapat na basehan, meron po tayong maipakitang ebidensya. Kasi nga po, malinaw nga po kasi kapag tayo po ay nagsasalita tungkol po sa isang tao na wala po tayong maipakitang pruweba, yun po ay isang haka-haka lamang. Yan po ay isang kasinungalingan at hindi makatotohanan. Sasabihin po ng iba, peke lamang po yan. Kasi nga po, wala po tayong maipakitang ebidensya mga kaparing. Kaya nga po, ang dami po sa ating mga kababayan ngayon ang nagpapaniwala sa mga fake news na kumakalat. No? Kasi hindi po tayo marunong mag-fact check. Magpapaniwala agad tayo. Maniniwala na agad tayo. Kahit na yung sinasabi ng isang tao ay wala pong ebidensya. Yun po ay galing lamang po sa kanyang mga sariling mga salita, pananaw. Wala akong maipakitang ebidensya. Hindi ko po pinagtatanggol, no, si Tito Soto dahil siya po ay tito ni Mayor Vico Soto. Ay, in fact, inahamon ko pa nga po itong si Mr. Anjo na ilabas niya po yung ebidensya niya na magpapatunay po ng kanyang mga sinasabi. Kasi kapag napatunayan niya po yun na totoo, malaking kasiraan po ito sa mga Soto, hindi lamang po kay Tito Soto, kung hindi maging kay Mayor Vico Soto, no? Malaking kasiraan po ito, babanatan po itong mga Soto, especially po si Mayor Vico na ayun tito mo babaero. Baka ikaw babaero ka din, 'di ba? So yun po ang mangyayari, mga kaparing. Kaya dapat magbigay na po ng ebidensya, magpakita na po si Anyo kasi kung sino yung babae daw ni Tito Soto. So yun po yung antayin natin. Kasi ako rin po nako-curious din po ako kung sakaling totoo man po ito sino kaya yung kabit ni Tito Soto? Sa ngayon po kasi hindi pa ako naniniwala sa mga sinasabi ni Mr. Anjo Chilana kasi nga po wala pang ebidensya. Wala pa siyang maipakitang pruweba. No, maaring totoo, maaring hindi, maaring peke, o maaring sinasabi lang niya kasi siya po ay may sama ng loob sa mga Soto, etc. So ngayon naman, panoorin po natin yung pagbanat naman ni Anjo Chilana kay Pangulong Marcos. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Okay, fast forward po talagang natin. ginatan. Wala daw kong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro ay it is the right of every Filipino to be heard. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, hair follicle test. Okay, so definitely tama naman po siya mga paring. It is our right. So definitely tama naman po siya mga paring, no? Right po natin ito. It is. Okay, karapatan po natin lahat yan na magsabi po sa isang tao, sa isang politiko na hair follicle test para mapatunayan kung gumagamit ka ba o hindi. Okay, tama po yun. Karapatan po nating lahat yun. Ito lang po kasi ang mga sagot ng mga maka-BBM. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, tahimik kayo? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, nung tumanggi siya, magpa-hair follicle test din? Bakit tumanggi din kayo? Bakit nung sinabi daw mismo ni Pangulong Duterte na gumagamit siya ng marijuana, bakit tahimik kayo? Pero sa issue ni PBBM, ang ingay-ingay nyo. Yun po ang sinasabi ng mga maka-BBM, di ba? Ngayon naman, kapag nagpa-hair follicle test naman kasi si Pangulong Marcos at lumabas yung resulta, sasabihin naman daw ngayon ng mga DDS, ay peke yan, pineke lang yan. So hindi na alam kung ano ba talaga, nag-request kayo nung at tumupad sa request nyo, sasabihin nyo, peke. No? So yun na yung mga sinasabi ng mga maka-BBM. Pero tama nga naman, no? Dapat lang naman ho talaga magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos. Nang sa ganun, matahimik na itong mga DDS na itong mga nag-iingay sa social media. No? Kaya po no, masyado tayong panatiko. Diba? Panatiko tayo sa mga tao kasi si Pangulong Duterte, tahimik po tayo sa issue tungkol po sa kanya. Nung inamin niya po na siya po ay gumagamit ng marijuana, nung hindi po siya nagpa-hair follicle test, nung tumanggi din po siya, pero tahimik din po mga TDS. So dapat po kasi talaga mga kababayan, no? Tama naman po kasi na magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos. Pero sana, no, dapat hindi ng mga sinabi natin, no? Sinabi ng mga DDS, nung si Pangulong Duterte po ay tumangging magpa-hair follicle test. Kaso hindi po po sila pag si Pangulong Duterte po ang tumanggi o nung tumanggi magpa-hair follicle test. Pero nag-iingay po sila pag si Pangulong Marcos po ang tumanggi. So definitely, nagpapakita lamang po iyan ng pagiging panatiko.
Sa mga maka-BBM naman, wag na po nating ipagtanggol. Tama nga lang naman po kasi na magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos para matahimik na itong mga DDS sa paninira laban po sa kanya at para matigil na rin yung pagtawag ng mga DDS kay Pangulong Marcos na adik at bangag. At para naman po sa mga DDS, sana maging patas din po tayo. Kung nag-request po tayong magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos, sana nag-request din po tayo noon na magpa-hair follicle test si Pangulong Duterte. Pero hindi 'di ba? Kaya parehong panatiko po yung side ng mga BBM at side ng mga Duterte. Pareho po silang panatiko, wala ho silang pakialam. Basta yung sinusuportahan nila, mananatili po silang bulag sa mga nakikita nila.